So, bakit nga ba Honda Civic? Pwede ko ilipat kung saan ko trip na tumunog lang yung speaker. So, napakalupit ng feature na yon. So yan, good day sa inyo, Netices. Nakita nyo na mga kamakailan, nadagdagan na yung collection natin. Ito si JJ, yung aking NMAX. Si fully paid ang ating Honda Click 160. Ngayon ay i-unwrap na natin yung sa aking Honda Civic RS na si Bolen. So medyo may mga hindi lang nasa pangyayari. Nagkaroon agad ng gasgas dito. So kagabi pa daw ito, iniimbestigahan ko pa saan ito nanggaling. Kung ako ba may kasalanan, tricycle ba? Dahil ko iniisip, di ko sure eh. By the way, pakita ko lang sa inyo yung susi, real quick. Malaki pa yung susi ng Click ko sa susi ng Civic, pero sobrang elegante. So ito yung loob niya, kita nyo naman puro plastic pa, di ba? Yung RS is yung top of the line para sa regular na Honda Civic variants. Isa to sa mga binabayaran natin. Yung leather seat, to mga to kapag pinatagal mo pa, pwede mag-cause ng damage. So kakaiwas mo na huwag magasgasan or huwag madumihan, lalo madadamage siya pag di mo pinagtatanggal. So bakit nga ba Honda Civic yung napili ko, Netizens? Yung presyo kasi nito, marami ka ng SUV or crossover na mabibili, kaya marami tataas ang kilay at hindi talaga lahat napaprakticalan dito sa Honda Civic. So marami akong factor na kinonsider. Una din pumasok sa isip ko, mga SUV kagaya ng mga Montero. Gusto ko nga nung una MUX eh. Kasi almost 1.8 na tong Civic. Eh, nasa entry level na yun ng mga SUV na mataas ang ground clearance. 7 na yung may sasakay mo. Yung ayan. O, diba? Lumabas yung ganda niya. May ambient light pala siya dito. So nasa lahat gusto ko yung makina ng Honda Civic kasi may turbo na siya. Tapos 1.5 liters lang. Imaginein mo, para siyang kapares ng makina sa Honda City, pero may turbo siya. Kung gusto mo yung automatic na may E1 factor yung ulo, isa to sa mga night test drive ko na may ganong factor. And kung gusto mo lang ng chill riding, matipid pa rin sa gasolina kasi nag-CVT na nga itong isang to. Actually, mga mentor ko, kaibigan natin businessman na gusto sa akin ng mga pick-up, hindi yun yung kinuha ko kasi gusto kong ma-enjoy sana yung first car ko. Una sa lahat, first time ko magdadrive, gusto ko yung something na mamamaximize ko yung experience ko. And based on my own research lang to sa experience din ng mga iba pang nagsasasakyan, sedan yung pinaka masarap i-drive, yung madali siyang i-maneuver at iliko-liko, fun din sa mga twisties, sa mga cornering. So kaya ito yung napili ko. Siyempre, Honda Civic, kilala naman to sa atin, lalo na yung mga oldies but goodies na rare na Honda Civic. Tanggal natin to. Yan, lumabas na rin sa wakas. Yan! May perfect time para mag-SUV ako or pick-up. For now, gusto ko lang enjoyin yung pang-binatang kotse. So yan, kita nyo, lumabas na yung pagkaganda. So meron tayo dito fabric material dito sa gitna para mag-intact tayo into place. Leather naman yung pinaka sa mga sandalan ko. So ngayon mas ma-enjoy ko na to. Lumitaw na rin yung mga red stitches niya. Ayan yung nagpapa-premium dyan. And of course, syempre, enjoy na enjoy ako sa steering wheel kasi may mga stitches. Ang sarap hawakan lahat. So ngayon ma-enjoy ko na rin pati yung aking armrest kasi tatanggalin ko na to. Leather na siya. Kaya medyo hindi ganun kapite ng alikabok. Yeah. Isa pa sa nagustuhan ko, itong bagong Civic, sobrang ganda ng interior. Kung makikita nyo naman, sobrang elegante ng kanya interior. Favorite ko tong honeycomb dito, sobrang kakaiba niyan. Fully digital yung meter panel. And ang pinaka-deciding factor ko dito, maniwala kayo sa hindi, is yung 12 Bose speakers. Talagang dumadagong-dong. Yun yung pinaka-gusto ko na pag nagsa-sound trip ako na ma-maximize ko siya. Dito, talaga super satisfied na ako. Tsaka imagine mo, kung meron kang Civic, gagamitin mo to for how many years? Ang Civic, kilala natin yan, tumatagal yan up to 20 years and beyond. Gusto mo na something na syempre, meron ka ng RS badge kahit papano and yung ma-maximize mo yung feeling mo dahil matagal mo tong gagamitin. Ewan ko, ako lang yun. Kayo ba? Agree kayo? Comment dyan sa ibaba. So next na tatanggalin natin is of course yung sa ating sun visor and sa vanity mirror. Tatanggalin na rin natin. Yo, gagamit ko na siya. May salamin din sa driver's side at saka meron ding ilaw. May sunglass holder din siya. Ayan. Uy, pinaka nagustuhan ko of course is meron siyang wireless charging. Okay, syempre, ito yung pinaka nangihinayangan lahat tanggalin pero dapat tong tanggalin or else kapag to tumagal dito, nag-init or what, lalo lang masisira. So, unwrap na natin. Ito yan sa infotainment para lumabas ang tunay na ganda. ASMR. Yan! O, di ba? Ang ganda nito, para kami nakakabit na iPad dito. So, pakubahin natin kay Lourdes yung dito sa side niya. Okay. Tada! This is my favorite part kasi meron siyang vanity light. As by the way, ang naka-power seat lang, itong driver. Sa kanya hindi. Ayun o. Conventional pa. Yan. So actually may advantage din yon, mas mabilis. Ito kasi sa akin parang power seats siya pero may pagkamabagal ng konti. Eh kung mainipin ka, tingnan mo, pakita mo sa'yo. Oh, di ba? Pero yung social luxury feels, andito. Driver bias kasi itong Honda Civic. And ayun, sobrang lupit, di ba? Of course, may Honda Sensing. Yun yung pinaka nagustuhan ko. May adaptive cruise control, lane keep assist,
kusa ding humihinto kapag mababangga ka na. Hindi ko alam kung ba't ako nagasgasan. Dapat huminto yun, di ba? Para di tayo nagasgasan. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero sana matulungan nyo ako kung may alam kayo. Either repaint or baka kaya pa ng detailing. Ha? Maliit lang naman siya, pero kitang-kita. Masakit sa damdamin, ngunit kailangan tanggapin. Okay, punta tayo doon sa passenger side. Okay, tanggalin na natin tong seat. Wow! Solid naman dito. So, kung ikaw yung klase na bumili ka ng Honda Civic para ipagmaneho ka, may sarili kang driver, magugustuhan mo din to kasi sa likod, sobrang luxurious ng feeling. Tapos ang pinakagusto ko is may aircon vents. Lalo na ngayon ang init na sobra. So, napakahalaga dyan na may aircon vents siya dyan. At saka, ito, yung middle. Yan. So ngayon, lumabas na yung ating center armrest. Yan. Ito ang pinakapanalo dyan. Tapos may cup holder siya, isang malaki, isang maliit. Ang sarap maging passenger dito sa Honda Civic. So tanggalin naman natin dito sa passenger side. Isa sa misconception dito sa Honda Civic is akala nila sobrang baba nito. And akala ko rin sobrang baba na tipong sayad ka lagi sa mga hams. Kalalaki pa naman ng hams sa Pinas. Nung makita ko at kinompare ko siya, parehas lang pala siya ng ground clearance ng sa Honda City. So meron silang 134mm na ground clearance. Sapat naman ito para sa pang-araw-araw na mga kalsada, even sa mga hams natin dito sa Pinas. Hindi naman ako nagkaroon ng problema. Yun yung una akala ko magiging challenging. 5 kami ditong nakasakay. Kahit sa mga hams naman, hindi ko naman na-experience sumayad. Pagdating naman sa looks, marami nagsasabi na gusto nila yung 10th gen na Civic kaysa dito sa 11th gen na Civic. Ang take ko kasi doon, mas bagay sa personality ko. Yung isa kasi, super street look niya, nagagandahan din ako doon, don't get me wrong. Pero mas gusto ko lang to dahil mas suit sa personality ko, dahil may pagka-executive look na ito. Pero nandun pa rin yung pagiging maangas niya, maporma, young vibes. Half-half ng pagiging tito age at pagiging binata. So nagustuhan ko yun. Pero pinakapanalo talaga yung interior. Kita nyo naman, di ba? Sobrang elegante ng interior natin. Kaya na yan, si Lourdes naman dito sa kabilang side. Tanggalin ko na to. Nagasan ko yung upuan. Sobrang comfortable. Yung speaker, dahil nga sobrang hilig ko din sa music. Ang ganda rin ng itsura. Kaya pag nakikita ko, susunduin ako. Talagang na-excite ako kasi ang ganda ng itsura sa labas. Lalo-lalo na sa loob. Siyempre, yung favorite ko yung yun talaga. And yan, sa mga gilid-gilid, hindi kasi lahat mayroong ganyan. May patungan ng kamay. Paparinig ko sa inyo yung speaker. Sobrang lupit na itong feature na to pagdating sa sound. Halimbawa, gusto ko ako lang kasi tulog na yung mga passengers ko. Driver only. Kung gusto mo sa front lang, pwede. Front only. Sa likod lang. So nakita nyo, pwede ko ilipat kung saan ko trip na tumunog lang yung speaker. So napakalupit ng feature na yun. Tapos pakita ko naman yung subwoofer. Okay? So, tara, tayo sa likod. Ayun, subwoofer. Kaya kahit hanggang dito, natunog siya. Dito na lang din tayo sa likod. So nakita nyo naman, spacious dito. So pwede mong hilain to para bumukas yun at magkaroon ka pa ng extra space. Yan. So pwede ko na to itulak. Yun, bumukas na doon. So kung meron kang mga mahabang gamit, pwede mo siya itulak. Pag tumumbay nandun sa loob, mas malaki na yung space. At ayun na nga netizens, yung ilan sa mga deciding factors ko at sa quick. Siguro first impression and walkthrough na din. Marami kasi nagtatanong, kamusta daw ba yung Honda Civic RS? Kayo, nagustuhan nyo ba siya or bitin kayo or masyadong mahal? Comment nyo sa ibaba kung ano yung thoughts nyo. Matatanggap naman natin yan. Kasi ako, ito talaga yung choice ko, no matter what. No, wala naman tayong disregard na opinion, pero based on my personal taste, ito yung nagustuhan ko. Marami pa tayong adventure and abangan ninyo, mag-subscribe kayo para malaman nyo pa yung aking long-term na magiging review dito sa Honda Civic RS ko, na si Bolen. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.